Ito po kasing si Senator Bato de la Rosa ay na interview dito po sa sa ito na-interview siya ni DJ Chacha at ni nitong na-interview siya ni DJ Chacha at ni Ted Pailon. Pero ipapadinig ko na lang po sa inyo ha. Hindi po kasi natin pwedeng ipakita yung video nila dahil si Ted Pailon ngayon ay nangka-copyright. Okay. Hello po Ate Dina Brainerd, true yan, sabi ni Nay Rebecca. Diba? Totoo po yan. Good morning, DJ Chacha. Good morning. Okay, ito. Padinig natin. Yan ng Pangulo, no? Kung sinong pipiliin niya among the shortlisted candidate. Pero nag-iisa kung problema, bakit nagdami-daming problema ng Pilipinas ngayon patungkol dito sa wala dahil dyan sa Gustav flood control projects. Bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-imbestiga kay BP Sara Duterte? Kaya yan ang aking pinagtatakahan. Bakit ganun kagad? Are you referring doon sa press con kahapon ni Secretary Remulla concerning itong kasama sa kanyang sinasabi na paiimbestigahan yung kaso nitong confidential fund ni VP Sara? Yun nga, kung lumalabas hindi ko man nakita yung kanyang nakikita ko na sa mga post ng social media yung tungkol dyan, pero hindi ko actually narinig yung kanyang. Pero kung gano'n, ba mas priority niyang investigahan Opo. Senator, confidential fund. Opo. Senator, medyo nagsachapi lang ang ating linya. Mobile po kayo? Mobile? Hindi po. Nakasita lang. Sampay lang. Kaso lang, alam kong maraming nagmumulita. Maraming nakabag ang telepono nyo. So, tagal ko nang alam yan. Nahiyaan ko lang sila. Sige. Okay, sabihin po ninyo. Opo, pero kayo pinapuputol-putol eh. Kaninyo doon po sa inyong concern na yon para lang ho natin matapos itong isyong ito muna. Opo, sige po. Go ahead. Yung ang kwento, ang aking napapansin yan. Bakit sa dami-daming problema, yung kaagad ang tutukan nyo napansin, yung 125 million confidential funds ng COA na walang problema, bakit hindi niya tutukan itong Ghost Flood Control Project? Ang daming ito. Dapat dito siya magtututok. Okay. Senator? Di ba? Ito nga kasi kaya hindi maintindihan ni Bato de la Rosa, kaya siya parang nagtataka bakit si Sara Duterte ang kumbaga gusto ng mga Pilipino na unang-una na imbestigahan ni Sec Boying as ombudsman ay dahil nga po ikaw ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. Ang kumbagay merong questionable na mga transaksyon sa DepEd. Nung siya ang DepEd official, DepEd secretary. 'Di ba? Ang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, pangalawa, si Sara Duterte, tapos sangkot sa korupsyon. Dapat po talagang imbestigahan yan. Dapat po talagang pag-aralan at tignan maigi ng ating ombudsman, Boying Remulla, kung meron po talagang paglabag sa pangungurakot ng kabanang bayan, etong si Sara Duterte.
pinaka-importante yan na na mabigyan ng hustisya yung kaban ng bayan natin. Oo nga. At merong mga malalaking issue, malalaking pera ang involved, like etong ghost project ng mga engineer sa Bulacan. Pero hindi natin pwedeng isantabi ang issue ng pangungurakot ng Vice Presidente. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ng ICI, sabi din ni Sec Boying, walang sasantuhin. So hindi po pwede na makaligtas si Sara. Kahit na Vice Presidente siya ang kauna-unahan na merong issue ng korupsyon na umabot pa nga hanggang impeachment complaint. So kailangan talaga na maimbestigahan to. Bakit? Nauna naman to kaysa sa Ghost Project Alangan naman laktawan natin yan. Saka hindi porke Vice Presidente siya, makakaligtas siya o hindi siya pwedeng imbestigahan ng ating ombudsman. Diba, Kuya Michael Pangan, Kuya Odi Lenon at Channel Paris? Diba, Kuya Gardo Zap, dapat imbestigahan yan. Hindi natin pwedeng isantabi yung pagnanakaw ng 125 million. Papa B, dapat lahat ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, imbestigahan. Katulad nito. Netong mga ghost project na ito. After maimbestigahan si Sara, isunod yung ghost project. Isunod ang mga substandard project. Hindi natin pwedeng balewalain yung 125 million pesos. Yun ngang tatay nagnakaw ng Goya chocolate sa Isetan, sa Recto. 80 pesos lang ang halaga. Kinulong. Tapos si Sara, 125 million pesos. Pinamigay lang kila Mary Grace Piatos. Binigay lang kaya Juan Miguel Uwishi. Binigay lang sa mga kung sinong mga Poncio Pilato. Mga safe house nagkakalaga ng 100,000 isang gabi. Hindi pwedeng parusahan. Hindi pwedeng imbestigahan. Kala ko ba malinis ang konsensya ni Sara? Akala ko ba si Sara Duterte walang ginagawang korupsyon? Ba't natatakot ka? Senator Bato, bakit parang kinokontra mo ang kagustuhan ng taong bayan? Actually, nung pong mga lumabas ang impeachment trial issue, impeachment complaint, karamihan po ng Pilipino, majority ng mga Pilipino, may mga survey yan na naglabas noon. Gusto nila na malaman kung ano talaga ang nangyari sa budget ng DepEd. Gusto nilang malaman kung ano ang katotohanan, nagnakaw ba talaga si Sara Duterte. Kaya nga nagalit mga Pilipino kay Chis Escudero dahil in-archive niya ang impeachment trial. Isinantabi ang kagustuhan ng taong bayan na malaman ang katotohanan kung magnanakaw ba talaga si Sara o hindi. Tapos ngayon, na si Sara Duterte ay target na maimbestigahan ng ating bagong ombudsman. Parang ayaw ni Bato. Bakit? Sasabit ka ba, Bato? Ikaw ba si Mary Grace Piatos? Si Kokoy Villamin? Diba? Kasi kung wala namang kinakatakot si Sara. Sabi nga niya, gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Bakit pinigilan? Bakit in-archive? Yun yung teacher, basta may, ito tignan natin kasi lagi ko nakakalimutan DepEd principal ba yun? Okay, convicted. Principal guilty of malversation and falsification of public, basahin natin. Public documents
A public school principal in Virac, Catanduanes has been sentenced to 11 years in prison for alleged falsification of public documents and pocketing 5,000 in government funds. Inang ko po. 5,000 lang hindi pinatawad ng gobyerno. Tapos si Sara Duterte, 125 million saka 612 ba? Yung pinaplag ng COA na sinasabing unaudited ba yon? O basta yung merong kumbaga yung malaki ang nawawalang pera sa DepEd panahon ni Sara Duterte. Eto 5,000 lang Government funds 5,000 lang ang ninenok. Pero sentenced to 11 years in prison. 5,000 pesos lang po 'yon. Kung ako ang masusunod, kung ako lang ay may kapangyarihan, patatawarin ko 'to. Baka nagawa niya 'to dahil sa hirap ng buhay sa Catanduanes. Daanan ng bagyo 'yan. Baka natukso siya sa halagang 5,000. Paluwalan na lang natin, wag na lang parusahan. 'Di ba? Pero hindi. Kailangan niya magbayad dahil nagnakaw siya sa pondo ng bayan, 5,000 pesos. Pero yung si Sara Duterte, 125 million hanggang ngayon hindi maipaliwanag. Nagtataka ang isang Bato de la Rosa kung bakit pinag-iinitan si Sara Duterte. Bakit uunahin si Sara kaysa sa ghost projects, mga substandard na proyekto ng DPWH? Kapag si Sara Duterte nakaligtas sa ginawa niyang korupsyon, wala na pong mapaparusahan dito. Wala na po tayong makikitang hustisya pa sa kaban ng bayan. Alam niyo kung bakit? Yun nga ang vice-presidente Hayag na hayag ang katotohanan. Nandiyan ang mga ebidensya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. May mga witness na siya'y nagsagawa ng panunuhol, pamimigay ng pera sa mga DepEd official. Tapos makakaligtas, hindi po mapaparusahan. Alam naman namin, Senator Bato, kung bakit ganyan ka. Dahil tuta ka ni Digong. Malaki utang na loob mo kay Digong kung bakit ka ngayon senador. Pero wag niyo pong kokontrahin ang tadhana. Wag niyo kokontrahin ang karma. Dahil kapag karma ang kumilos, kapag tadhana ang nag-give way para po mabigyan ng hustisya ang kaban ng bayan ng sambayanang Pilipinas, sama-sama po kayo namamalasin. Sama-sama kayo nasisingilin ng karma. Baka natatakot si Bato dahil sangkot siya sa mga alegasyon kay Sara Duterte. Baka nga naman mabanggit pangalan niya. 'Di ba? Pinigilan nila yung impeachment trial. Binakuran talaga nila si Sara Duterte. 'Di ba? Pero 'di ba, nagsusumigaw ang katotohanan. May pagnanakaw na nagawa talaga si Sara. Pero hindi nyo na po yan mapipigilan. Ngayon, na si Sec Boying ang ombudsman, walang sasantuhin yan. Lahat ng sinanto o sinamba ni Martires, ngayon hindi po sasantuhin ni Sec Boying. Yun lang masaklap no? Yung sinanto, sinamba, inanito, dinasalan ni Martires, lahat yan magkakanda leche-leche ngayon yan. Kaya ikaw, Senator Bato, manahimik ka na lang. Yan ang payo ko sa lahat ng mga DDS. Manahimik. Huwag nyo nang kontrahin ang nangyari kay Sec Boying. Dahil mapapasama lang kayo. Baka masilip pa ang mga salin nyo. Baka masilip pa ang mga ginagawa nyong katarantaduhan. Nako, pasensyahan na lang. Wala Tapos na mga maliligayang araw ng mga DDS. Nandyan na si Sec Boying. Dag ko. Nakalimutan ko sabihin
si Bato, kaya po ganyan na parang kabado, na parang hindi po mapakali kapag napag-uusapan si Sara Duterte ay pagbabayarin, sisingilin, kakasuhan at ipapakulong ng ombudsman dahil nga po napipinto na ang paghuli kay Bato de la Rosa ng ICC. Ngayon, kung madelay man yan ng madelay kasi maaaring magtago yan ang inaasahan nila na makakapigil sa paghuli na ito ay ang pagiging presidente ni Sara Duterte sa 2028. Kaya lang, tingin ko malabo nang mangyari na maging presidente si Sara Duterte. Kaya natatakot si Bato. Kaya nag-iiyak ngayon si Bato. Bakit pinag-iinitan si Sara? Kasi, kaya si Sara po hindi na magiging presidente dahil posible po talaga siyang makonvict sa mga pagnanakaw na ginawa niya noong siya ang DepEd Secretary. Kaya pasensya na po kayo, Senator Bato, tadhana po ito. Ito po ang mahirap kontrahen. Karma, alam po ang ginagawa ng isang tao. Kaya po, kung makulong man po si Sara Duterte at kayo hindi na maproteksyonan sa Interpol o sa ICC, yun na rin po yung karma nyo.